Uumpisahan na nga pala nilang maghukay mga kakulit ng paglalagyan ng tie beam ng ipinapagawa naming dream house. Dahil kahapon nga mga kakulit ay natapos na ngang buhusan ng lahat ng putik. Kaya naman ang paglalagyan naman ng tie beam ang kanilang activity ngayon. Bali dalawa nga lamang pala silang magtatrabaho ngayon mga kakulit. Sapagkat yung isang trabahador nga namin mga kakulit ay nagpaalam na hindi nga daw muna siya makakapasok ngayon. Dahil wala na nga daw siyang susuotin kaya naman maglalaba na nga muna daw siya ng kanyang mga damit. At ang inyo namang daddy kulit mga kakulit ay hindi nga rin makatulong sa paghuhukay ngayon dahil marami nga din siyang inaasikaso. Sobrang nakakatuwa nga mga kakulit dahil kahit papaano nga umuusad na nga itong aming ipinapagawang dream house. Hindi naman namin masyadong minamadali ito mga kakulit. Kaya naman hindi nga kami nagdadagdag ng maraming trabahador. Ang mahalaga nga mga kakulit ay kahit medyo mabagal nga itong aming pagpapagawa, kahit papaano merong naumpisahan para merong makikita tatapusin. Mahirap naman mga kakulit kung hindi mo pa nauumpisahan, iisipin mo na kagad kung kailan matatapos. O diba at nauna pa ngang isipin kung kailan matatapos kesa isipin kung kailan sisimulan. Charot, hindi dapat gayon. So, bali dahil paikot nga mga kakulit ang ilalagay na tie beam dito at meron pa ngang cross tie beam dun sa gitna. Kaya naman hindi nga ito kinaya ng maghapong paghuhubay. Buti na nga lamang mga kakulit at kinabukasan pumasok na nga itong isa naming trabahador. Kaya naman habang merong naghuhukay na dalawang trabahador, si Papa naman at si Tito Raymond nagpipitok ng bakal na ilalagay para sa tie beam. Hindi na nga sila tumulong sa paghuhukay mga kakulit dahil kaunti na nga lamang din ang kanilang huhukay. Hindi naman kalaliman mga kakulit itong kanilang hinuhukay na paglalagyan ng tie beam. Kumbaga ilulubog nga lamang yung tie beam doon sa part na medyo matigas yung lupa. Kahit simpleng bahay nga lamang mga kakulit itong aming ipinapagawa, palalagyan pa rin nga namin ito ng tie beam para mas matibay ang ilalim. Dahil itong lugar nga namin na ito mga kakulit na pagtatayuan namin ng pinapangarap namin na dream house, medyo may kataasan talaga itong lugar na. Kaya naman kapag dumaraan ang masamang panahon, ang matinding kalaban nga namin dito, yung malakas na hangin. Kaya ang kailangan talaga mga kakulit, medyo matibay nga ang aming pundasyon. At ang isa pa nga doon mga kakulit, nababalitaan ko na nga na ang ilang lugar dito sa atin sa Pilipinas, nagkakaroon na nga ng lindol. Wag naman sana mangyari dito sa amin ang mga nangyari sa ibang lugar. Pero mabuti na nga rin mga kakulit yung nakakasigurado tayo sapagkat hindi nga natin hawak ang takbo ng panahon. Hindi ko nga makakalimutan mga kakulit simula nang magkaisip ako na sa tuwing papasok ang bare months, napakarami talagang bagyo na dumarating sa atin. Kagaya na nga lamang doon mga kakulit sa aming inuupahan na bahay na ilang beses na nga namin naranasan na bahain. Pero dito naman siguro mga kakulit sa aming ipinapagawang bahay ngayon, hindi na siguro kami babahain sapagkat napakataas na nga ng lugar na ito. So yun lamang mga kakulit at naksaya ko na naman ng 3 minuto ng inyong panonood. At abangan nyo na nga lamang po mga kakulit ang mga susunod namin na video. See you next vlog. I love you all. Charot, hindi dapat gayon.